Lumilipad ito sa 710 milya kada oras at kayang tumakbo ng 15 oras tuloy-tuloy mula LA hanggang Dubai na may sobra pang gasolina para sa mga taong maraming pupuntahan. Pinakasosyal na paraan ng paglalakbay ang Gulfstream G8, daan ang pinakamalayong business aircraft at bagong jet ng Gulfstream. Tungkol ito sa mas mabilis at malayong paglipad. Baka malimutan na ni Musk ang G600 at 50ER dahil ang kapalit nito ay abot din ang bilis sa mas mahahabang ruta. Kung nais mong maranasan ang maranyang pamumuhay, kailangan mong maglaan ng malaking halaga. Hindi ito tinawag na bagong laruan ng bilyonaryo ng walang dahilan. Napakamahal nito, abot 72 milyon. At yan ay para lang sa basic na modelo na para sa basic na bilyonaryo. Magkakaroon ka ng espasyong pwedeng i-customize na may maraming option para ipakita ang personalidad mo. Ang mga negosyanteng mapanuri ay handang gumastos ng milyon-milyon para sa mga pasadyang dagdag na kagamitan, bukod pa sa $2 milyong na taunang gastos sa operasyon. Mas naging elite ang pribadong jet. Pinakamahaba, pinakamalaki, pinakamaranya. Kaya halika sa bago kong jet at ipapakita ko sana ang likuran nito, isang bagay na gusto kong sabihin pero sa kasamaang palad, video lang ang ginagawa ko tungkol dito. Babalikan ko agad ang text pero tingnan muna natin ang mga napakahalagang unang impresyon. Kung gagastos ka ng mahigit $72 milyong, gusto mong mamangha ka agad pag akyat mo pa lang sa eroplano. Una mong mapapansin, malaki ito. Ang G800 ay may kapasidad na 15-16 pasahero depende sa configuration kaya mas maluwag ang sukat nito. Ang kabina nito lang ay 47 talampakan o 14 na metro. Tulad ng sinabi ng isang taga-suri, mas mahaba pa ito ng konti kaysa sa 3 full-size na SUV na magkakasunod na nakaparada na talagang kapaki-pakinabang. Pinalalakas pa ng 16 panoramic oval na bintana ng Gulfstream ang pakiramdam ng kaluwagan. Bawat isa ay 28 pulgada ang taas at 24 na pulgada ang lapad. Ito ang pinakamalalaki sa industriya, kaya pwedeng panurin ang pagsikat ng araw habang lumilipad sa kalahati ng mundo para sa meeting. Pwedeng i-configure ang kabina ayon sa gusto mo. Kung di mo kailangan ng crew compartment, pwede kang pumili ng 4 na hiwalay na living area. Kung gusto mo, maaring kabilang sa mga zone ang cub seating, isang conference o dining area, isang forward ultra gallery na may high-end na kakayahan sa pagluluto, at ang sarili mong pribadong stateroom. At oo, kung ikaw ang may-ari ng eroplanong ito, pwede kang matulog sa full-size na kama sa totoong silid tulugan. Bilang bisita, may enjoy mo ang komportableng na-adjust na upuang balat na tinahing kamay. Pero ingat ka, dahil mas mahal pa ito kaysa luxury na kotse. Huwag matapunan ng kape. Para ito sa mga sobrang mayaman, kaya lahat ay kailangang mas malaki, maganda at mahaba. Maging ang hangin ay mas dalisay. Gaya ng sabi sa mga patalastas, hindi lang ito basta hangin. Ito ay Markson. Hindi, Gulfstream na hangin pala. Nagkamali ako. Ito ay plasma ionized. Ibig sabihin, 99.9% ng bakterya, amoy, allergens at virus ay natatanggal. Gumagana ito sa pamamagitan ng paglikaan ng positibo at negatibong ion sa loob ng daloy ng hangin na tumutugon sa mga mikrobyo at mga particles sa hangin para patayin sila, durugin o pagsamahin sila. Kaya lumalabas na pwede ka talagang maging sobrang yaman na hindi na mabaho ang dumi mo. O para mas eksakto, mabaho pa rin, pero hindi na kasing tindi o kasing tagal. At habang ang mga komersyal na flight ay karaniwang nire-recirculate ang hangin sa G800 ay 100% sariwa. Kung ikukumpara sa isang Boeing 787, mga 50% lang ng hangin ang sariwa na malalangap mo. Yung natitirang 50% ay paikot-ikot lang sa mahigit 200 at 50 kasabay mong pasahero parang isang ordinaryong tao. Bukod dito, mas mababa ang cabin altitude ng G800. Kahit nasa 41,000 talampakan ang lipad ng eroplano, nasa mahigit 2,800 talampakan lang ang altitude sa loob nito. Sa ganitong taas, ang mga pasahero ay parang humihinga ng hangin na katulad ng matatagpuan sa maraming bayan sa Alpine Valley. Mas mababa ito kaysa sa 6,000 hanggang 8,000 talampakang altitude ng kabina na karaniwang nararanasan sa mga komersyal na flight. At mahalaga ito dahil ang mas mababang altitude ay nagbibigay ng mas maraming oxygen sa katawan. Halimbawa, sa pag-akyat sa Everest, kumukonti ang oxygen habang tumataas. Kadalasan, mararamdaman lang ang epekto ng altitude pagdating sa 5,000, 6,000 talampakan. Hindi ito magdudulot ng sakit pero pwedeng mapagod ka at bumilis ang tibok ng puso mo. Kaya, sa kabilang banda, kapag bumaba ka mula sa isang pribadong flight sa G8, daan maaari mong asahan na mas hindi ka pagod at mas presko ang pakiramdam mo. Ibang klase ang karangyaan nito kaysa sa makinang mesang may veneer.
mas mahahabang biyahe ang nangangailangan ng higit na ginhawa. Sang-ayon si Trey Crow, Direktor ng Interior Design ng Gulfstream, isa sa mga pangunahing isinasaalang-alang namin sa pagdisenyo ng 800 ay ang long-range na misyon. Sa esensya, layunin ng Gulfstream na manguna sa merkado sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga detalyeng maaaring ituring nating mas pinong aspeto ng paglipad. Halimbawa na lang ang ingay. Kung paano naalis na ang masasamang amoy, pati nakakainis na tunog ay nawala rin habang lumilipad. Sa katunayan, ang eroplanong ito ay inilarawan bilang sobrang tahimik, mas tahimik pa kaysa sa isang aklatan. Sa cruising altitude, ang ingay sa kabina ay 42 decibels, halos katulad ng sa aklatan, tahimik na opisina o modernong refrigerator. May nagbiyahe sa EasyJet kahapon. Ang sarap pakinggan. Hindi na nakakagulat, mas tahimik talaga ang mga pribadong jet kumpara sa mga komersyal na eroplano kung saan ang ingay ay maaring umabot ng 84 na decibels, doble ng antas ng G800. Kahit nakapribadong jet, nasa 62 decibels pa rin ang ingay sa kabina kaya magandang maliit na selling point ito. Makabagong bersyon ito ng 1,950 Zero-Car Ad. Sa bagong Rolls-Royce, ang pinakamalakas na tunog ay mula sa electric na orasan. Maliban na lang kung ang kotse ay nagkakahalaga lang ng $1,200,000, mas mahal pa ang G800 dyan. Katulad ng Rolls-Royce, ito ay eroplano na nagbibigay kasiyahan sa mga taong may pino at maginhawang panlasa. May circadian rhythm na LED lighting ito para labanan ng jet lag at tulungan kang mag-adjust sa time zone. May custom na woolen silk na carpet, makinis na batong sahig at iba't ibang shower at toilet options. Daan-daang kulay at materyales ang mapagpipilian. Maaring ipasunod ng mga bumibili ang densidad ng foam sa upuan nila ayon kay Crow. Gustong-gusto ko ito pero ayaw na ayaw ko rin dito ng sabay. Sabi ni Crow, ang pagdisenyo ng pasadyang interior kasama ang kliyente ay pwedeng abutin ng 3 buwan hanggang 1 taon. Kasama sa proseso ang pagpili ng timber finishers, acoustic fabric surrounds at mainhing ganda ng bathroom suite. Mas parang nagdidisenyo ng super yate kaysa eroplano at sa presyo nito nararapat lang. Sa dekada 2020, kasama na rin sa luho ang sarili mong ganap na konektadong opisina sa himpapawid. Ibig sabihin nito ay high-speed Wi-Fi para sa video calls at file transfer, window shades at cooling na kontrolado ng smartphone, malalaking 4K display at world clock. Ang presyo ng G800 ay para talaga sa multinational na korporasyon at pinuno ng estado, hindi para sa mga sanay sa putol na internet o tawag. Pero kung may pinakamahalagang bagay, ito ay ang oras. Mas malayo, mas mabilis. Dahil dito mo talaga makikita ang tunay na halaga ng marketing. Para sa mga sobrang mayaman, ang oras ay pera. At mas mahalaga pa nga, handa ang Giwalong daan maglakbay ng malayo at higit pa ron. Sa biyahe lampas 6,500 nautical miles o 12,000 kilometer, tinatantiyan ng Gulfstream na makakatipid ng 1.5 oras ang mabilis na lipad para sa mga pasahero. Nilampasan ng Giwalong daan ang mga naunang long-range jets ng kumpanya, ang G7 daan at G650ER. Pag-ari ni na Kim Kardashian, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg at Elon Musk ang iyan. Ang 700 ay may maximum range na 7,750 nautical miles, habang ang 650ER ay bahagyang mas mababa rito na may 7,500. Kayang lumipat ng Giwalong daan ng 8,000 at 200 nautical miles sa cruising speed at 7,000 nautical miles sa high-speed cruising. Noong Nobyembre 2025, dahil sa dagdag na bilis, naabot ng G800 ang ikawalong record sa bilis sa pagitan ng dalawang lungsod naglakbay mula Phuket, Thailand, papuntang Dubai sa 5 oras at 38 minuto. Ilan sa record-breaking na biyahe ay Florence, Georgia sa Siam na oras 33 minuto at Miami, Saudi Arabia sa 12 oras 33 minuto. Dito na pumapasok ang usapan sa bilis. Ang pinakamataas na bilis ng G800 ay Mach 0.35 o mga 710 milya bawat oras, halos kasing bilis ng tunog. Ang high-speed cruising ay umaabot ng Mach 0.9 o 670 milya kada oras. Kung unahin ang distansya, pwede itong bumaba sa Mach 0.85 o 650 milya kada oras. Mas mahaba ang range kaya hindi nasasayang oras sa refuel. Dalawang Rolls-Royce Pearl 700 engine na para sa Gulfstream G700 ang nagpapatakbo ng mga epic na lipad na ito. Unang ipinakilala ang Pearl engine family noong 2018 at inilunsad ang Pearl 700 noong 2019 bilang pinakamalakas na Rolls-Royce engine para sa business jet. Ngayon, ang 700 ay nakahanap ng bagong tahanan sa Giwalong daan kung saan inilagay ito nang hindi na kailangan ng anumang pagbabago.
Ang bawat makinang ito na tinatawag ng Rolls-Royce na power plants ay kayang maglabas ng 18,250 pounds ng thrust sa take-off. Itinuturing na pinaka-epektibo sa business aviation ang Advanced 2-Core dahil sa low pressure system at mas mababang emissions, bagay na mahalaga rin sa mga gumagamit ng private jets na concerned sa kalikasan. Mas mataas ng hanggang 33% ang fuel efficiency ng Gulfstream kumpara sa G500 at 450, kaya malaking bagay ito sa mga may-ari na concerned sa kalikasan. Kaya nitong gumamit ng 100% sustainable aviation fuel at jet fuel. Pero kung lagi kang gumagamit ng private jet para sa lunch date, hindi ko alam kung prioridad mo ito. Mas mahalaga siguro sa listahan mo ang oras at kahusayan. Kaya may advanced na diagnostic din ng Pearl 700. Kasama ito sa Intelligence Engine Vision ng Rolls-Royce na kaya nitong bantayan ng sarili sa 300 magkakaibang parameter at agad magbabala kung may posibleng problema bago ito lumala. May advanced na vibration detection, remote diagnostics at mga technical na termino tulad ng smart algorithms, cloud analytics at bidirectional communications. Sandali, Gulfstream, ang bidirectional communication ba ay parang telponyo? Seryoso? Sabi ng isang reviewer, mas malakas pa raw computing power nito kaysa sa unang spacecraft na lumapag sa buwan. Astig na pakinggan ang claim na yan, pero totoo rin niya sa ibang bagay tulad ng iPhone mo. 100,000 beses mas malakas ang processing power nito kaysa computer ng Apollo. 11 kaya pakyu, Gulfstream. Mas malakas pa ang pocket calculator, pero para sa end user, ang built-in intelligence ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na performance optimization at mas kaunting downtime. Ang mga makina ng G800 ay bahagi lang ng lakas nito sa paglipad. Sa modelong ito, ginamit ng Gulfstream ang maraming disenyo mula sa G700, kabilang ang mga pakpak. Ang lawak ng mga pakpak ng sasakyang ito ay 103 talampakan o 31.3 metro kasama ang signature winglets ng G700. Ito ay mga high-speed na pakpak na may high-lift devices na nagpapabuti ng performance sa pag-take-off at pag-landing at tumutulong din na gawing mas maayos ang biyahe kahit may turbulence habang lumilipad ka. Komportable rin sa loob ng cockpit. Para sa mga piloto, tampok sa G8 ng Gulfstream Design Symmetry Flight Deck na may mas kaunting switch at mas epesyente, intuitive na operasyon. Pinapadali ng active control side sticks ang komunikasyon ng piloto gamit ang pandamang senyales kahit walang salita. Kapag ginalaw ng isang piloto ang kanilang stick, mararamdaman din ito ng kabilang piloto sa sarili nilang stick at kung malapit ng lumampas sa flight limits, pareho silang makakatanggap ng babala. Pareho nilang nararamdaman ang ginagawa ng isa't isa kahit di nasabihin. Ang G800 ay may fly-by-wire na teknolohiya mula Thales Aerospace Group. Ito ay unang ipinakilala ng Thales sa mga komersyal na eroplano noong 1983 at ginamit sa business jet noong 2005. Gumagamit ang fly-by-wire ng flight computers, hindi mechanical na galaw para isalin ang utos ng piloto. Kaya bagay ito sa mga bagong active control side sticks. Dahil wala ng mga bagay tulad ng pulleys, cables at rods, nakakatipid ang fly-by-wire sa bigat, kaya mas magaan at mas matipid sa gasolina ang eroplano. Pinapadali rin nito ang mas maayos at mas matatag na pagmamaniobra. Pinili nila ang 10 touchscreen displays na madaling abutin ng piloto. Kahit mukhang komplikado, ginawa ito para mas mapadali ang cockpit. Ang advanced na touchscreen ang nagkokontrol sa navigation, komunikasyon, flight planning at pagmo-monitor ng sistema ng eroplano. Nakasync din ang flight deck sa Face of Flight Intelligence na nagbibigay ng impormasyon sa cockpit kapag kailangan sa biyahe. Layunin nitong gawing mas madali at intuitive para sa mga piloto. Bawat bahagi ng biyahe, start up, taxi, take off, climb, cruise, descend, approach at landing, ay may kanya-kanyang kailangang impormasyon. Ang sistemang dinisenyo ng Gulfstream at mga test pilot ay nagfi-filter ng tamang impormasyon sa isang pindot lang ng button. Inalis nito ang hindi mahalagang detalye at ipinapakita lang ang importanteng impormasyon gaya ng mapa ng paliparan at datos ng runway sa taxi phase. Sa G700 na may parehong tag, nakakagalaw ang eroplano mula simula hanggang taxiing sa 10 minuto lang. Kasabay nito, may access ang mga piloto sa pinagsamang vision system ng G800. Pinagsasama nito ang infrared na mga imahe at computer-generated na synthetic vision na bumubuo ng isang detalyadong display. Ang synthetic na bahagi nito ay naglalaman ng higit pa sa karaniwang 3D na tanawin ng nakapaligid na lupain. Ipinapakita rin ito ang mga patoy ng panahon, ibang mga eroplano, pati na rin mga ibon. Astig kasi, nagagawa nito lahat kahit may hadlang tulad ng dilim, ulap at hamog. Sa madaling salita, parang nakakakita ng lahat ang crew sa cockpit. Ngayon, tatalakayin natin dito ang Predictive Landing Performance System ng G800.
Matalinong pinapayagan nito ang mga piloto na ayusin ang kanilang paglapit para sa paglapag bago pa man sila nakatingin sa kahabaan ng runway. Makakatanggap sila ng maagang babala sa posibleng problema sa paglapag o aksidente gaya ng paglihis sa runway o paglampas dito para maayos ang paglapit o muling subukan. Dapat nitong matulungan na maiwasan ang mga runway excursion na isa sa mga pinakakaraniwang uri na aksidente sa eroplano. Ginagawa nitong hindi lang mas mabilis ang paglalakbay, kundi mas ligtas din. Sa pagbuo ng G-Walong, daan ng Gulfstream Aerospace ay nagtatayo sa matitibay na pundasyon. Ito ang ikalabing isang bagong eroplano ng Gulfstream mula 2003 nang. Simula nilang gawing mas malaki ang mga cabin sa disenyo. Ang pagnilunsad ng G650 noong 2008 ang nagsimula ng performance era ng Gulfstream. Ang mga eroplano tulad ng G500 ay may clean sheet na disenyo. Ibig sabihin ay nagsisimula mula sa simula para mag-explore ng mga bagong inobasyon. Gayunpaman, para sa isang kumpanyang tulad ng Gulfstream, kadalasan ang mga bagong modelo ay mga upgrade lang ng mga nauna. Hindi pwedeng imbantuhin muli ang gulong. Pinino ng mga sumunod na henerasyon ang abot, performance, kabina at digital flight decks. Kaya naman, ang G800 ay hindi nagpapakilala ng anumang bago o nakakagulat na pagbabago. Sa katunayan, inuulit lang ito ang marami sa mga ginamit mula sa pinakamalapit nitong naunang modelo, ang G700. Inanunsyo noong 2019, inilunsad ng mas nakatatandang kapatid ang pinakamaluwag na kabina sa industriya, mas malaki kaysa G800 at may dagdag na 10 talampakan sa haba. Sa G7, pwede kang magkaroon ng 5 living areas, mas marami kaysa sa 4 lang na mas bagong modelo. Pareho pa rin ang Symmetry Flight Deck, Combined Vision System at Predictive Landing System. Pareho ang cabin altitude makina at pinakamataas na bilis, pero mas mababa ang range. Kaya dito makikita ang pangunahing pagbabago. Kayang maglakbay ng G8 daan ng 450 nautical miles na mas malayo, kaya ito ang pabor sa mahilig sa malalayong biyahe. Di man malaking pagkakaiba, katumbas na rin yon ng layo ng Paris hanggang Berlin. Dahil sa dagdag na espasyo sa loob, nananatiling mas mahal ang G700 sa dalawa. Kung bibili ka ng bago mula sa Gulfstream, aabutin ito ng 79 na milyong dolyar. Base, mga 7 milyon na mas mahal yon kaysa sa G800. Halos sigurado, walang may-ari ng G700 ang mag-upgrade pa sa G800. Ang kuya na yon ay dapat hangaan, hindi palitan. Ang miyembro ng pamilya ng Gulfstream na dapat kabahan ay ang G650 at 50ER. Dito papasok ang tunay na upgrade. Ipinanganak ang G800 para gawin lahat ng ginagawa ng G600 at 50, pero mas magaling. Pinagsasama nito ang lahat ng natutunan at mga inobasyon mula sa G700 kasama ang mas mahabang range at napag-iiwanan ng husto ang ikatlong kapatid. Pareho pa rin ang internal volume, haba ng cabin at bilang ng bintana ng dalawa. Magkasing laki ang fuselage nila, ngunit malaki ang pagkakaiba sa cockpit. Ang G600 at 50ER ay gumagamit ng plain view flight deck na noon ay makabagong avionics bago dumating ang Symmetry Flight Deck. Mas traditional ang Yogstar controls nito kaysa sa active control side sticks. At mas marami rin itong button at switch, kaya mas analog ang dating. Mas maganda talaga ang automation ng G8 dahil yung predictive landing, combined vision system at face-of-flight systems ay dumating lang matapos ang 600 at 50. Nang ilabas ang ER model noong 2013, ito ang may pinakamalayong range sa business aircraft. Pero ngayon, nalampasan na ng mga G800 ang 7,000 at 500 nautical mile range nito. Dagdag pa, ang G600 at 50ER ay gumagamit ng BR700 at 25 engines na mas mataas sa konsumo ng gasolina at mas mahina ang power. Ang 8% dagdag na thrust ng G8 daan ang dahilan kaya mahusay ito sa take-off at pag-akyat. Talagang nagbago na ang mga bagay mula noong unang panahon ng ER. Habang abala ang Gulfstream sa paggawa ng kanilang flight deck, ang mga ininyero sa Rolls-Royce ay gumagawa naman ng disenyo ng next generation na makina. Maasahan at gamit pa rin ang BR engine family. Ngunit dito kasing talino o taas ng performance ng Pearls. Dahil sa mga rason na ito, inihayag ng Gulfstream na papalitan ng G800 ng G600 at 50ER. Sabi ni Mark Burns, presidente ng Gulfstream, sulit pa rin ang mas naunang modelo ng kumpanya. Mukhang patas ito. Maliban sa salitang value, nalampasan ng 650 at 650ER ang 1 milyong flight hours nagtala ng 100 at 25 plus world records at nanalo ng maraming parangal sa panahong ito. Noong 2019 binasag ng ER ang Guinness World Record sa pinakamabilis na pag-ikot sa mundo sa North at South Poles. Ang flight na One More Orbit ay tinalo ang dating record ng halos 6 na oras, pero lahat ng maganda ay may katapusan.
Nang lumabas ang huling G650 mula sa produksyon sa Savannah noong Pebrero 2025, sinabi ni Mark Burns, bagamat ito na ang huli, patuloy pa ring maglilingkod ang mga eroplanong ito sa kanilang mga customer sa marami pang darating na taon dahil sa mataas na paggamit at pagiging maaasahan. 2 buwan matapos nito, noong Abril, na-certify na ang G800 at handa na pumasok sa merkado. Dahil may mas bago at mas mahusay na modelo, maaring piliin ng mga mamimili ang prestihiyong magkaroon ng G800 sa lalong madaling panahon. Magkano? Ngayon, pag-usapan na natin ang gusto nating malaman. Gastos. Isa itong malaking business jet kaya talagang mahal ito. Gaya ng sinabi namin, aabutin ka ng $72 milyong para sa eroplanong ito. Pero dahil sa lahat ng mga opsyon sa pagpapasadya, parang nawawala na rin ang saysay ng listahan ng presyo. Laging pinapasadya ang mga pribadong jet, kabilang ang G800 hanggang sa maliliit na detalye. Lahat ng pipiliin mong configuration, interior, ilaw, entertainment system at konektibidad ay makakaapekto sa kabuuang babayaran mo. Kaya sa karamihan ng mga kaso, ang pinaka-basic na luxury interior ay nagsisilbing blankong basehan lang. Kung gagastos at maglalaan ka ng oras sa pagbiyahe sakay nito, mas mainam sundin mo na lang ang gusto mo. Ikaw ang magdedesisyon kung gusto mo ng sofa, kama, crew rest area o iba pang ayos, pati ang itsura ng mga ito. Kapag naka-order na ang eroplano, pwedeng utusan ng mga bumibili ang design team ng Gulfstream na ayusin ito ayon sa lahat ng kanilang gusto. Pero tandaan, ito raw ang pinakamataas, pinakamalapad at pinakamahabang business cabin sa aviation history. Mahigit 57 talampakan ang haba ng loob, kaya marami pang finish na kailangang pagpilian. Sa mga design center ng kumpanya sa Manhattan, London, Beverly Hills, Savannah o Appleton, maaaring pumili ang customer ng disenyo, kulay ng upuan, pati materyales, carpet at leather. Kung gusto mo ng kakaiba at mamahaling kahoy para sa iyong mga kabinet, pwede mo itong makuha. Galing ito sa mga sustainable na pinagkukunan, syempre, dahil mahalaga sa mga may-ari ng private jet ang kalikasan. Para dito, kailangan mong magtabi ng 5 hanggang 10 milyong dagdag na dolyar at yan ay kung may limitasyon ka pa. Maaring sundan ng iba ang yapak ni Tyler Perry na gumastos ng 50 milyong dolyar bukod sa presyo ng eroplano para lagyan ng custom na sinehan, VIP kwarto at monogrammed na lampshade ang sarili niyang Gulfstream 3. Para mas madali, sabihin na lang nating 10 milyon ang inilaan natin. Kaya 2 milyong dolyar ang kabuuang presyo para mailabas ang eroplano. Pero paano ang pagpapatakbo nito? Ang pagmamayari ng G800 ay parang pag-aalaga ng isang napakamaarte at napakamahal na alagang hayop na halos tuloy-tuloy ang gastos. Kasama sa fixed cost ang insurance, bayad sa hangar, at suweldo ng 2 piloto at isang flight attendant. Ang suweldo at training ng crew ay maaaring umabot ng $600,000 kada taon. Sa kabuuan, umaabot sa 1 hanggang 2 milyong dolyar kada taon ang taunang gastusin. May dagdag kang gastos bawat lipad tulad ng gasolina, pyesa, pondo para sa overhaul ng makina at landing fee. Depende ito sa kung gaano mo kadalas gamitin ang iyong eroplano. Pero tinatayang umaabot ito ng humigit kumulang $2,000 kada oras ng paglipad. Kung lilipad ka ng 300 oras taon-taon, 20 rito ay mahabang biyahe. Kakailanganin mo ng dagdag na $1.5 milyong para sa variable na gastos sa paglipad. Sa kabuuan, nangangahulugan itong magbabayad ka ng humigit kumulang $3 milyong kada taon bukod pa sa presyo ng pagbili mo. Kaya sa unang taon ng pagmamay-ari mo, aabot ito ng $85 milyong. Kailangan mo talagang malalim na bulsa. Yung klase ng bulsa na pagmamay-ari ng mga kumpanyang tulad ng Pfizer. Ang higanteng kumpanyang parmasyutiko na ito ay isa sa mga unang kilalang bumili ng G800 na naihatid noong Agosto 2025. Bilang korporatibong operator, pabor ang Pfizer sa Gulfstream. Kasama sa executive fleet ang 4 na G600 at 50 ER na nakaimbak sa kanilang 70,000 SQ.FOT aviation facility sa Trendam Mercer County Airport, New Jersey. Noong unang bahagi ng Setyembre, unang lumipad ang G800 patungong Paris, Le Bourget dumaan sa White Plains. Maaga pa para sa G800 kaya hindi pa isiniwalat ang ibang mamimili kahit maraming balita na nakuha na ito ni Elon Musk. Hindi na ito nakakagulat. Karamihan sa mga may-ari ng Gulfstream ay kadalasang mga customer na muling bumibili na nag-u-upgrade mula sa isang modelo papunta sa iba pa. Sa pagdaan ng panahon, malamang makita nating bilyonaryo, multinational na korporasyon at ilang maharlikang pamilya ang gagamit ng mga ito. Posibleng sumunod na mamimili ang mga high-end charter company gaya ng Qatar Executive, division ng private jet charter ng Qatar Airways Group. Mayroon ng maraming Gulfstream na eroplano ang Qatar Executive, kabilang ang mga G700 at G600 at 50 ER. At doon naman tayo sa isa pang punto. Kung di mo kayang bumili ng isa sa mga eroplanong ito, pwede mo namang ipa-charter, di ba? Ang pag-charter ay inalis ang lahat ng abala ng taunang gastusin at hinahayaan kang ipasa ang responsibilidad sa iba.
mas mura rin ito kung ikukumpara. Ang presyo ng pagcha-charter ng G700 ay nasa pagitan ng 12 at 20,000 dolyar kada oras. Bilang mas bago at mas magarang kapatid nito, malamang na mas mahal pa ang G800 kaysa doon. Hindi pa marami ang ganitong mga eroplano, kaya ang pagiging bihira nito ay kasabay ng pagtaas ng prestihyo. Ang konserbatibong tantiya ay nasa pagitan ng 15 at 22,000 dolyar kada oras. Sa halagang ito, kasama na ang 2 piloto, crew, gasolina at insurance, pero hiwalay pa ang bayad sa pagkain at inumin. Kung mahaba ang biyahe mo, hindi ka kakain ng karaniwang pagkain sa eroplano, kaya ang pagkain sa loob ay parang kumakain ka sa isang mamahaling restaurant sa himpapawid. Halimbawa, ang 7 oras na biyahe mula London papuntang New York ay aabot sa mga 100 at 40,000 dolyar. Pero kung grupo kayo, pwede ninyong hatiin ang gastos. Kung may pera kang direktang bilhin ng giwalong, daan baka gusto mo munang maghanap ng ibang opsyon. Kung may 85 milyong dolyar kang pwedeng gastusin, ano pa ang ibang pagpipilian mo? Hindi lang Gulfstream ang pwede mong lapitan para sa ultra long range business jet. Kakumpetensya ng G8, daan ang Bombardier Global 8000. Ang Global 8000 na tinuturing na pinakamabilis na business jet mula noong Concorde ay kalaban ng Gulfstream na may bilis na Mach 0 tuldok 74. Kaya nitong lumipad ng 8,000 nautical miles ng dire-diretso at may cabin na pwedeng hatiin sa 4 na magkakahiwalay na espasyo. Pwede ring lagyan ng circadian lighting system. Sa unang tingin, wala namang malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Ang dalawang eroplano ay inanunsyo halos sabay, kung saan ang Global 8000 ay dumating 7 buwan lang matapos ang G800. Si Patrick De Vigui, Canadian founder at CEO ng GFL Environmental, ang unang customer ng Bombardier at tumanggap ng metaphorical na susi noong Disyembre 2025. At mahal ang mga susi na yon. Mas mataas ng konti ang panimulang presyo ng Global 8000 kaysa G8, dahil na nasa 78 milyon. Sa ganong budget, pwede ring piliin ang Dassault Falcon X na opisyal na inilunsad sa France noong Marso 2026. Tinaguriang penthouse ng kalangitan, mayroon itong pinakamalaking cabin sa lahat ng business jet na sadyang idinisenyo para sa ganitong gamit. Bagamat ito ang pangunahing tampok ng 10X, ang cabin nito ay 12 cm lang ang taas kaysa sa G8 daan 28 cm ang mas malapad at may dagdag na 7 cm sa haba. Kung mahalaga sa iyo ang espasyo, maliit lang ang dagdag. Ang maximum range nito ay 700 nautical miles na mas maikli kaysa G800 kaya hindi kasing layo ang mararating. Pero kaya pa rin itong maglakbay ng komportable mula New York sa Shanghai o Beijing sa Paris. Nag-iwan din ng marka rito ang Rolls-Royce. Ang Falcon XX ay may Pearl X engine na espesyal na dinisenyo para dito. Medyo mas mahal ang 10X kaysa Gulfstream na may base price na 75 milyong dolyar. Malamang hindi pa natin malalaman kung sino ang bumili ng isa sa mga ito sa ngayon. Inaasahan na magsisimula ang unang deliveries. Sa susunod na taon, yon ay 2027. Ayon kay Didier Bechimar, panalo ang Dassault sa mga pribadong piloto dahil sa reputasyon nila sa fighter jet design. Sa AFP interview, sinabi niyang madalas ang mga piloto ang may impluensya sa boss sa pagbili ng eroplano. Marami ring dating Air Force pilot sa business aviation market. Ginamitan ng Taylor Swift at Richard Branson ng Virgin Group ang naunang Falcon models, ngunit nananatili silang maliit na manlalaro sa industriya. Noong 2025, mahigit 150 jet ang naihatid ng Gulfstream at Bombardier bawat isa, habang 37 lang mula Dassault. Tumas at lumipat. Inilarawan itong eroplano na kayang paliitin ang mundo na waring pumuputol sa mga time zone na parang mga lasong pinuputol sa seremonya. Matagal nang hinihintay at pinag-uusapan ng G800. Hindi kasing revolusyonaryo ng G700 ang bagong disenyo at teknolohiya, pero maganda ito at makakarating ka ng malayo. Kung may pera ka, bakit hindi bilhin? Sobrang daming pera. Maaring sabihin na, ang pangunahing binebenta rito ay oras. Kapag milyon ang halaga ng bawat minuto mo, ang makatipid ng ilang oras sa biyahe ay malaking bagay talaga. Sabi sa source, si Elon Musk ay kumikita ng halos 678 milyong dolyar bawat araw. Kung totoo, isang oras niya ay nagkakahalaga ng 29 milyong dolyar. Sa presyong ito, hindi na ganon kamahal ang eroplano, hindi ba? Si Kim Kardashian, customer din ng Gulfstream, ay kumikita ng 9,000 at 500 dolyar kada oras sa mundong puno ng kompetisyon. Bawat segundo ay pinagkakakitaan. Mahirap ang panahon na yon. Dahil sa tumitinding tensyon sa mundo, dumarami ang no-fly zone, kaya malaking tulong ang dagdag na abot nito. Binago ng mga sigalot ang pagkonekta ng mga lungsod ayon kay Scott Evans, direktor ng demonstration at corporate flight operations ng Gulfstream. May mga lugar sa mundo na di na natin nililiparan, kaya napapadali yon ng dagdag na abot nito. Sa kabila ng digmaan, para sa iba, normal pa rin ang negosyo. Sa ikatlong kwarter ng 2025, nakakita ang Gulfstream ng napakalaking 71% pantaas sa mga order, na pangunahing dulot ng mga benta ng G800.
Ang backlog ngayon ay katumbas ng mahigit 2 taon ng paggawa ng eroplano. Ayon kay Mark Burns, presidente ng kumpanya, may napakalaking interes at demand sa bagong eroplano. Pinapatunayan ng mga mamimili na hindi sila lubos na sisiyahan, laging may panawagan para sa bago at makinang. Matagal nang usapan ng supersonic business jet, ngunit hindi pa rin ito nagiging realidad. Si Phoebe Novikovic, CEO ng General Dynamics na parent company ng Gulfstream, ay nagduda at sinabing wala pa silang nakikitang gumaganang business case. Sa ngayon, kailangang makontento muna ang mga bilyonaryo sa pinakamalayong ultra-lux business jet na laging nasa wishlist ng bawat playboy tuwing Pasko. Salamat sa panonood.